Brigadier General Noel Toto Vistuir, ang commander ng 802nd Infantry Battalion, Philippine Army. Philippine 802nd Infantry Brigade. Infantry Brigade. Ayan. Magandang umaga po, General. At kasama niyo po si Ma'am Lorraine and Ka Eric sa Laban Kasamang Bayan. Good morning, sir. Good morning, Franco, Ma'am Lorraine, and Ka Eric, pati na rin sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay sa inyong programang Laban Kasamang Bayan. Maraming salamat po, General Toto Vistuir, may kababayan, ang dakilang bayaning general na nagmula sa mga Ilonggo. Sir, ang unang katanungan namin ay taga-Lambunaw. Ito to si Sir. Lambunaw ba kayo, Sir? Opo, ma'am. Yan ang mga... Lambunaw. Oo, lugar yan, ma'am, na nakadugtong sa lugar ng Kalinog, Tapas, Central Front, Panay. Sir, ang tanong namin, gaano kahalaga po itong neutralization ng pamunuan, isang platoon officer, tsaka isang regional committee cadre sa Leyte sa 2 araw na nakalipas, and then sunod-sunod na surrender and recovery of firearms sa Eastern Visayas, kung saan po kumikilos at nagkakaroon ng security campaign ang inyong unit na pinamumunuan ang 802nd Infantry Brigade sa kabuuang direksyon ng pagtatagumpay natin laban sa communist terrorism sa area ng Visayas. Go ahead po, General Vistuir. Yes, Ka Eric, no? Ang kahalagahan itong neutralization ng dalawang mataas na leader dito sa Leyte is mapapakita natin sa mga nalalabi pang mga armado na natitira dito sa Leyte na gumagana na ang mekanismo ng ating Task Force LCAC sa mga barangay pati hanggang sa sityo. Kasi dati-rati, yung effort nila para balikan itong mga lugar na to na dating may mass base sila, may mga karugtong sila, hindi natin namomonitor yan. So, naghahanap tayo sa kanila, patuloy natin hinahanap yung armado, sila naman iwas ng iwas, tapos nagdudugtong doon sa mga dati nilang mga kontak. At ang kaibahan ngayon, namomonitor na natin. At ito ay magandang direksyon patungo sa kagustuhan natin, sa hangarin nating mawakasan talaga itong local communist armed conflict, ma-prevent ang kanilang recovery effort. Yes. At ito ay nangyayari dahil sa pakikiisa ng mga kababayan natin sa mga barangay, sa mga kanayunan, hanggang pati doon sa mga sityo, Ka Eric. Yes, sir. Ipapasa mo na kita kay Ma'am Lorraine Bagoy. Sir, ano yung mga balakid pa? Bakit pa hindi na natin ito matapos agad-agad? Bakit nandyan pa sila? In other words, no? Maraming nagtatanong. Right, bakit sir? nandyan pa sila? Siguro, ma'am, doon dahil yan sa kakayahan nilang paano mag-survive, no? Kahit na ganyang mahirap ang kanilang kalagayan doon sa bundok. Actually, dito sa Leyte, ma'am, yung grupo nito ni na Caballera, 7 na lang talaga silang natira, no? So, nabawasan ng 2, 5 na lang. Ito yung platoon 2, no? Ng, 5? Island. 5 na lang? 5 na lang, yes, ma'am. Oh my gosh. So, pero doon sa southern part ng Leyte, may isang platoon pa doon, yung platoon 1, at yun ay hinahanap din natin. So, kumbaga, maliit na lang sila, ma'am. So, kung ang balakid, no, kung hindi natin matapos, siguro nga, kung depende sa kayahan nilang tumiis doon sa bundok, magtatago-tago sa kabila ng mga pressure, no, ng ginagawa natin. At saka, may pressure na rin kasi sa pamilya nila, no. At alam ko, no, na dahil sa pamilya nila na susumamo, nananawagan sa kanilang bumaba na at iwanan ng armadong pakikibaka, maaaring one of these days, no, ay bababa na rin sila. Dahil kung hindi, alam naman nila baka masusukol na rin natin dahil na-establish naman ang mekanismo ng ating Task Force LCAC sa barangay, no? Particularly ang ating Integrated Territorial Defense System, no? Sa mga barangay. Ayun. Sir, how is the recruitment there going on? Yung lalo na sa kabataan, nandyan sa area na yan. Apo. Kamusta yung recruitment? Kasi nandyan sir ang UP Tacloban. Yeah. At isa yan sa malaking university na si Josh, di ba, doon ang galing? Sa Dulias. At iba pa mga kadre like Alma Gabin. Yeah. Siguro mga tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, no? May mga personalities pang nagtatago, no? Na hindi pa rin lumantad. At tinatrabaho ng ating mga tropa din doon sa white area. Pero hindi na ganoon ka-extensive noon kasi dahil malawakan na ang ginagawang situational awareness, no, ng ating Task Force LCAC din dito sa region, sa province at saka sa mga municipalities, sa mga schools, no.
At katuwang na rin natin dyan yung mga grupo ng, iba't ibang grupo, ma'am, no? Nakagaya ng Hands of Our Children, Yes. Visayas chapter, mga grupo ng may mga kamag-anak, no, na Sir. mga nandun sa loob, na Yeah. nagiging bahagi na rin ng awareness campaign natin Oo. dito sa mga kabataan. So, So, medyo nahirapan na rin sila, ma'am. So sir, ang sinasabi mo, napakahalaga nung awareness, yung may impormasyon sila ang ating mga kababayan dyan at all over the Philippines, no? So bilang ground commander, pwede mo bang ikwento sa amin, no, sa tagal ng experience ninyo, ano yung nangyayari pag nakatakip pa sila, nakamaskara pa sila, at gaano kahalaga yung pananahimik nila sa mga nagsasabi ng katotohanan, katulad ng paggamit nung imbento nila na red tagging. Pwede mo bang ikwento yun? Just to inform our countrymen. Yes, ma'am, no? Kasi pagka hindi natin alam na sila ay party member na, no? Dahil ang pakilala naman nila ay para sa bayan ang kanilang mga hangarin, para sa ikabubuti ng mga kabataan, kagaya ng mga iba na pinag-aapi ng mga naghaharing uri, at kung ano-ano pang mga narratives nila. So mahikayat talaga yung mga kabataan na sumama sa kanilang grupo o organisasyon dahil para sa ikabubuti ito at malaki itong mayambag sa ating bansa, no? Dahil hindi nila nalalaman na ito pala sila ay party member. Kaya tinatawag nating deceptive recruitment ang ginagawa nitong mga ito dahil hindi mo alam, doon ka lang para sa kabutihan yung gusto mong patutunguhan, pero yung pala, no, later on, no, kung napag-aralan natin yung stages ng recruitment through their arouse, organize, and mobilize, Yes. papatungo ka doon sa mga activities na kung saan hindi ka na makakaalis, no? Kung community immersion ka na, makakita ka na ng normal na, ng regular na armadong NPA, tingin nila ang NPA pang nakakatulong doon sa Yes. mga kababayan natin dahil mas base area nila yon. So, tapos sabihin nila na pagka bumaba ka doon, pag-initan ka na ng sundalo, ng pulis, kasi nakita ka dito sa lugar na to. So, natatakot na ngayon yung mag-NPA na rin, o kaya itutuloy na niya rin. So, those are the deceptive recruitment na hindi alam ng ating mga kabataan, even pati yung mga magulang. Kaya may mga magulang na hindi nila akalain na gano'n na pala ang hihinatnan ng kanilang anak, ayaw nang umuwi, mas matalino pa sa kanilang mga nanay. Mulat pa daw sila sa katotohanan. Ang mga nanay nila hindi pa mulat. Mga ganong mga narratives, ma'am. Then, in the first place, na-deceive sila. Walang masama doon, ma'am, sa pagiging unahin natin ang mga mali, no, sa ating lipunan. Pero huwag lang tayong paggamit doon sa kabila at tiyakin natin na sa tamang organisasyon dapat ang papasukan natin. Tama. Kaya mahalaga po yung narrative and information na naglilinaw. Yeah. Kung ano ang ugnayan ng mga front organizations, school-based organizations, at mga personalities na involved sa recruitment process to equip, yung sabi ni General Bistuer, both the parents and the youth and the students so that they will become informed and empowered na hindi sila basta-basta, ma'am, masukol, Brother Franco, papunta doon sa trap ng recruitment name. Eric, so may tanong ako, Eric. Pwede mo ba sabihin in terms of the CPP, NPA, NDF perspective, yung sinabi ni General Vestuer, ano yung design ng CPP, NPA, NDF sa panloloko sa ating mga kabataan? Pinapaniwala nila ang kabataan at iba pang sektor na tinatarget for recruitment na sila ang tagapagsalba ng ating lipunan at mabuti ang layunin nila sapagkat ang gobyerno bulok. Ang military, ang police, instrument ng oppression, ng tyranny, ng fascism, and they do not serve the interest ng mga mahihirap na mamamayan. The narratives have been going on for more than 55 years. Sa matagal na panahon, hindi po ito nakokontra sa loob ng schools, sa factories, sa opisina, sa simbahan. Doon lang tayo sa armado nakatutok dati sa pagkontra ng gawain nila. Ang binabanggit ni General Bistuer ngayon, ma'am, dahil sa pagkakaroon ng whole of government approach and whole of nation participation, a multi-level approach of information and narrative campaign ang sumambulat sa buong Pilipinas through the NTF-ELCAC. Nagkaroon ngayon ng counter and challenge narratives doon sa pagkukunwari ng CPP, NPA, NDF at lubhang naapektuhan ang recruitment nila, lalo na sa kabataan at lalo na sa mga sektor na dati hindi naaabot ng counter narrative and information program ng gobyerno dahil nakatutok lang sa NPA at mainly
army at armed forces lang ang gumagawa at police. Ngayon, malawak na ang participation. So sa tanong mo, Ma'am Lorraine, gaano yan kahalaga sa impact tungkol sa recruitment at pag-survive ng organization? Binanggit ni General Bistoer na kapag ang recruitment ay naapektuhan, ang paglawak at paglalim ng mass support at mass base mawawala o kikitid at kikipot sila. Requirement po ang mass base at mass support sa pag-iral ng hukbo o ng NPA nila. Kapag makitid at manipis at hindi tuloy-tuloy na lumalawak ang mass base at mass support at instead bumabaliktad papunta balik sa gobyerno at ang recruitment makitid, ang patutunguhan nila is downward spiral. Iyon ang binabanggit niya na nangyayari ngayon sa Eastern Visayas. So, Eric, nasa gitna ng strategy nila is deception, Yes. di ba? So, bakit ano ba mangyayari? Pag sinabi ni Franz Castro, CPP, NPA, NDF ako, gusto ko kayo i-recruit. Ito yung pinaglalaban natin. Ano mangyayari pag inamin nila na CPP, NPA, NDF sila? Ay, baka- halatang-halata naman. Oo. Di ba? Baka hambalusin siya ng baratiha Hanggang ngayon gusto nga hambalusin, di ba? ng mga nanay at mga magulang. Oh, pero ganun pa rin naman ang epekto ngayon kasi alam ng taong bayan. Gusto Kaya siyang hindi na hambalusin. tayo pinapatigil sa SMN. Okay, Kaya nila okay. niya sinasabing red Yeah. tagging. Which brings me to my question before kay Brother Yeah. Franco, ma'am, kay General Yeah. Bistoer. General Bistoer, sinasabi ngayon ng UN at ng Human Rights Yes, daw, yes. mamaya itatanong din natin kay Executive Director, retired Lieutenant General Ernesto John Torres ng NTF-ELCAC Executive Director, na mali daw ang estratehiya ng NTF-ELCAC. Red tagging ito, it's endangering the youth and other sectors, at ito daw ay making the government become isolated to the people because of the dangerous practices of red tagging. Pero sabi mo, ito ay counter-narrative. Ito ay counter-information that has been missing in the equation of our security campaign. How do you explain that, General Bistoer? Sa aking punto, Eric, no, bilang dito sa ground at nandito sa mga kababayan nating malapit, ang maganda makapagsagot niyan, ang ating mga kababayan na ngayon ay namulat na sa katotohanan na ganito pala ang pamamaraan ng paglilimlang na hinubaran, no, ng mga ginagawa nyo kung red tagging man tawag dyan o true tagging man. Ang magiging benepisyaryo nito ay mga kababayan natin, mga kabataan na hindi nasira ang buhay, mga nanay na hindi nawalan ng anak. Yun ang mahalaga sa atin, no, ang malalaman ng ng taong bayan. So sa akin, tingin ko, kailanman hindi mali yung sinasagip natin ng ating mga kabataan na hindi mapahamak, ang kanilang future hindi masira, ang panahon na kung saan ay nagamit doon sa kabundukan, no? Yung mga nanay na naghihinagpis, nagiiyak, nangungulila sa kanilang mga anak, yun ang kailanman sa akin hindi mali yan bilang isang magulang din na Eric. Very good answer, sir. Brother Franco, take it away kay General Bistoer. Yes, General, nagpahayag nga ng at binigyan diin ni General Arevalo ang kahalagahan ng NTF-ELCAC. Sa inyong area of responsibility, General Bistoer, kung iyong ikukumpara, kung wala itong NTF-ELCAC, ano po ba ang kalagayan ng iyong lugar? Kasi gusto po natin ipakita dito yung importansya, yung nagawa, yung mga programang ipinagkakaloob ng NTF-ELCAC. Ano po kaya ang kalagayan ng iyong lugar? Kung imaginein po natin na wala po ang mga programa ng NTF-ELCAC, anong klaseng laban pa rin po ang ating ginagampanan? So kung wala ang Task Force ELCAC natin sa lahat ng level, no, national, provincial, regional, provincial, municipal, down to the barangay, siguro hanggang ngayon naghahanap kami sa kalaban at ang kalaban naman ay nagtatago lang doon sa mga pamayanan dahil kanila pa rin yung mass base. Pero dahil nga sa iba't ibang clusters, no, kasi kami sa military, sa pledge cluster lang kami, yung Peace, Law Enforcement and Development Support Cluster. So may 11 clusters pa na gumagana din, no? Nandyan yung ating poverty reduction, livelihood and employment cluster, SOCBEM, SACAM, legal cooperation, people empowerment, local government, yung ICLIP, marami yun, no? 11 clusters pa yun. So napapadali ang trabaho dahil ang mga clusters na yun ay pang-kontra, no, sa lahat ng mga activities, programs and activities ng CPP, NPA, NDF, no, hindi lang sa armado, kundi pati yung kanilang mga iba pang mga activities, Franco. Yes, madaling salita, General,
hindi po natin makakamta ng tagumpay na inyong tinatamasa ngayon kung wala po ang NTF-ELCAC. Kumbaga, nasa old paradigm pa rin tayo ng ating pakikipaglaban na wala yung hindi nila nakikita ang ating government agencies na kumikilos, na sila ang naging daan kung bakit naging matagumpay tayo dahil ang pangunahing issue nga ng ating mga kababayan kung bakit sila nagre-rebelde ay yung kakawalan ng pag-ibig ng ating pamahalaan at kawalang pakialam sa kanila na meron pala ang gobyerno. Tama po ba, General? Tama po yan. Siguro kahit na maubos pa natin yung armadong NPA, kung maging magtagumpay man kami, kung may nare-recruit pa rin sila, kung may mga issue pa rin gagamitin ang CPP-NPA para mahikayat, no, ang mga recruit nila ng mga magsasaka, kabataan, at iba't ibang sektor. May mga kaalyado pa sila sa iba't ibang sektor. Yun hindi tayo mananalo doon kasi parang balon na hindi natutuyuan ng tubig ang nililimas natin na nandyan pa rin, Franco. Correct. Pero sa huling katanungan ko, sa tansya nyo po, General, kailan po magiging insurgency-free po ang inyong area? Tuloy-tuloy natin ginagawa yung mga kasalukuyang ginagawa kasama na rin yung mga iba pang clusters ng Task Force ELCAC. We are positive no na maaring hindi ko masabi nga kagaya ng sinasabi ko kung kailan talaga yung definite date, pero ang 5 na tong nandito sa northern part ng Leyte, kung makuha natin pwede bukas, pwede ka makalawa, tuloy-tuloy natin yan and hindi tayo titigil habang nandyan pa sila, Franco. Frank, may final na pahabol lang. If pwede, General Bistoer, gaano daw kahalaga sa whole of government approach at whole of nation participation na binabanggit ng NTF-ELCAC ang papel at mga tungkuling gagampanan ng local officials from the barangay, officials, mayor, mga konsihal, gobernador, sapagkat ang ating mga sundalo ay come and go yan sa area. Pero yung ang magtutuloy ng pagpapasiguro ng sustainment at hindi na makarecover muli at umusbong ang armadong terorismo sa mga lugar na dating pinugaran at ginapos ng CPP, NPA, NDF ng kanilang mapangwasak na ideolohiya at mga gawain. Ano naman ang factor side dito sa mga local officials na dapat ay gampanan din nila? At how do you bridge that need for sustainability of the mission program ng NTF-ELCAC at ng inyong role bilang security forces? Dito kasi kay Rick, na-establish na yung system no ng paano paganahin ang Task Force ELCAC sa area namin sa Leyte at sa Samar. Na meron kaming mga regular na pagpupulong, regular na assessment tungkol diyan sa mga gawain ng Task Force ELCAC at ano pa yung mga susunod na gawain. Yes. So hindi ko nakikita na merong say mga issues about sa leadership kasi dito sa lahat naman ng mga leaders dito ay very supportive naman sila no sa totoo lang sa gawain ng Task Force ELCAC. Kung siguro yung iba medyo yung appreciation kung halimbawa peaceful na yung lugar, medyo hindi na masyadong nakatuon doon yung programa, pero yun na doon na tayo nagpapaliwanag na bagamat peaceful ito, the more efforts that we should do para ma-maintain ito na magiging peaceful para hindi na babalikan. At yun naman ang nagaginagawa natin at nasusustain yan. So sa tingin ko naman dito sa area namin, no, tuloy-tuloy yung mga ginagawa na yan no, ng mga local leaders natin at hopefully no, sa tuwing assessment natin, ma-improve pa natin, mapapaganda pa ang pagsagawa ng mga papel no, ng bawat clusters nitong ating Task Force ELCAC para lalo pang mapadali no, ang ating tagumpay na hinahangad no, dito para sa ending local communist armed conflict dito sa area natin, kay Eric. Yes, General, meron pahabol po dito na katanungan. You can also answer ka, Eric, if alam din po natin to. Yung tungkol daw po, General, sa nangyari sa Albuera, Leyte, na meron palang mga insidente na pinapatay ang mga sumusuko na FRs. Si Rolando Caballera alias Chow, miyembro ng Executive Committee, ang mastermind sa pagpapatay sa mga FR sa Leyte. Pwede po ba namin malaman kung ilan ang inyong mga naitalang FR na napatay na mga dati nilang kasamahan? Paano na isusiguro ng NTF-ELCAC ang kaligtasan ng mga FR laban sa mga naghahunting po sa kanila? Yes, General Bistor, sir, your rejoinder to that.
Ngayon, no, wala akong exact data ngayon sa kung ilan ang namatay. Pero ang matatandaan ko last na may nangyaring ganyan is nung 2020 pa, nung sa Carigara, Leyte, na kung saan may isang FR na pinagdududahan nilang kontra-revolusyon. Alam ni ka Eric kung ano ibig sabihin ng KRDE or kontra-revolusyon na pinagpapatay nila. So, dahil doon, no, pinaigting natin ang seguridad nitong mga FRs na to at part siya ng ating ini-establish na mechanism sa mga barangay bago natin i-integrate itong mga FR sa mga barangay. So alam namin na ganun talaga ang motibo nila at yun yung isa sa plano nila dito sa lugar na kung sino yung mga FR dyan ay ititrete nila at kung salungat pa rin, bibigyan ng sampol. Sabi nga nila, kill 1 to terrorize 1,000, di ba? So yun yung strategy nila na ang last na nangyari yun is nung 2020 pa. Sa Carigara. So ang solusyon naman natin dyan para ma-assure is we let our troops, no, presence on the ground be felt by the people talaga, no. So ang hiningi namin sa kanila, ito nga na makiisa sila dito sa kampanya natin kasi hindi nila kaya kung nagkakaisa. At ito nga napapatunayan natin, no, na gumagana na itong ating mekanismo sa ground kasi bago pa sila makapaglunsad ng kanilang terroristic activities dyan sa Albuera, ay naunahan na natin, nalalaman na natin dahil sa pakikiisa ng taong bayan. So hindi lang sa Albuera ito, Franco, na meron tayong ganyan, ano? Pati sa ibang mga lugar, pinapalawak pa natin ito. So ito is a way of testing nga kung gumagana itong ating mga itinayong mekanismo dito sa barangay sa tulong na rin ng Task Force LCAT, yung mga reporting system, yung mga monitoring natin sa mga ganyan. At yun nga, napakita natin na gumagana. So, ito nga gusto kong banggitin dito, no, na sana magsilbing wake-up call ito sa mga natitira pang elements, no, ng Island Committee Lebox